So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong bagong kaso si Sara Duterte na isasama po sa article of impeachment. Di ba? So, mga kababayan, alam naman po natin na meron po tayong 7 article of impeachment laban kay Sara Duterte. Duterte. So, ngayon po, magiging 8 po yan. Malamang maging 8 at meron pong ihahabol dito. At ito po yung kabulukan niya po sa DepEd. Ito malupit talaga 'to, ang kapal ng mukha talaga nito, eh. Tingnan niyo 'to, sabi dito, oh, some 12.2 billion worth of questionable transaction in the Department of Education flagged by the Commission on Audit but remain unresolved could also be used as evidence in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, an administration lawmaker said on Tuesday. So, kahapon. Okay. Pero nabalita po ito ngayong araw lang. So, ngayon mga kababayan, akala ko ba ito yung pinagkakalat nung nung buwaka ng inang Tio Moreno na yan, eh. Sabi nila Harry Roque tsaka Tio Moreno na parehas bakla, 'di ba? Na wala daw pong COA report si Sara Duterte regarding po sa disallowances. Eh ano 'to? 12.2 billion ang disallowed ng DepEd nung si Sara Duterte po yung secretary. So ngayon ano ba 'yan? Tingnan natin Okay. 12.2 billion disallowed DepEd funds eyed as evidence as VP. So malamang mapapasama po ito sa mga ebidensya at posibleng dagdag article of impeachment po ito ni Sara. Sabi dito okay. So the red flag keeps piling up. First, it was 125 million confidential funds spent in 11 days at the office of the Vice President. Now, COA has flagged over 12 billion unresolved transaction at DepEd under Duterte's leadership. So ito nga po ay 2023 pa ata ito, eh. O tama, In its 2023 annual report, COA flagged DepEd alleged failure to settle massive notices of suspension, disallowance, and charge with the reach 12.3 billion by the time of Duterte's resignation as Education Secretary in July 2024. Ngayon mga kababayan, ito po yung inihintay ni Amy Marcos. 'Di ba? Meron po kasi interview si Amy Marcos na napanood ko. Sabi ni Amy Marcos na bakit kasi kaagad impeachment? Bakit hindi hinintay yung COA audit? Kasi sa hindi lang po nakakaalam, kapag meron kayong disallowances po sa inyong budget, magpa-flag po yung COA. 'Di ba? Pag nag-flag po yung COA, bibigyan po ng pagkakataon yung isang ahensya para sumagot. Okay. So ngayon, ang nirereklamo ni Amy Marcos, hindi pa raw po final yung sinasabi ng COA, bakit nag-file na po ng impeachment. O ito na nga eh. Ito na. Tapos na. 2023 pa po ito. 2025 na ngayon. Hindi pa rin po masettle-settle ni Sara Duterte yung disallowances niya nga po nung siya po yung Deputy Secretary. Ayan 2023 pa yan. Isipin niyo mga kababayan merong mahigit 1 taon si Sara Duterte para sagutin yung 12.2 billion na disallowance niya nga po sa DepEd. Pero hanggang ngayon, hindi niya po sinasagot. So saan napunta ang 12 billion? Ayan ang tanong natin dito. 'Di ba? Saan napunta ang 12 billion na ngayon po, confirm na po ng COA na ito nga po ay disallowances. Oh. Ayan tayo, Amy eh. Yan ang problema sa iyo eh. Masyado kang kumakampi sa mga Duterte eh. So actually, merong report dito Tingnan nyo to. Sinasabing COA flag DepEd funds sa articles of impeachment na iniendorso ng Kamara? Aga hindi pa kasama ang 12.3 billion pesos na halaga ng Commission on Audit o COA flag funds sa Department of Education o DepEd sa 7 articles of impeachment na inendorso ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. So narinig nyo yung 12.2 billion po na yan, hindi pa kasama sa article of impeachment. So malamang baka isama pa ito. Ayun nga, ano nga pala. Bukod nga pala kay Amy Marcos, si Victor Rodriguez din po pala may sabi nun.
'Di ba? Ang palusot ni Vic Rodriguez, hindi pa daw kumpleto ang mga submissions ni Ila Inday. Ito tapos na. Tapos na nga eh. O ano ka ngayon panot? Oy, maraming salamat Fury, maraming salamat no. O paano ka na ngayon panot? Oh, tapos na. O nagbigay na ng ano yung nagbigay na ng report yung COA. Disallowances talaga 'yon. 'Di ba? Oh. Pahiya ka na naman panot. Walang yakap, panot ka na nga, pahiya ka pa. Kaya nga hinihikayat ni House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative Jay Congcun ang House Good Government and Public Accountability na isama ito sa kanilang iniimbestigahan. Maaari anya kasing mapalakas nito ang impeachment case laban kay VP Duterte. Sinita ng COA sa annual audit report nito. Hello po sa iyo Norma Ordonio, kay Melissa Cadjon, maraming salamat. Kay Ai Chang, kay Bruce Protector. Patay si Panot. Panot, 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 panot. Panot. Para sa 2023 ang kawalan ng aksyon ng DepEd sa 12.3 billion pesos na halaga ng disallowances, suspension at charges. Sa 7 articles of impeachment na referred na sa Senado ng Kamara ang issue ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 at 2023 ang kabilang pagsira umano. Kita mo from 2022 and then 2023, doon po pumasok yung 12.2 billion. So isipin nyo lang mga kababayan, buti na lang nag-resign ka. Kung hindi ka nag-resign, mas lalong mabababoy pala yung DepEd. So ngayon mga kababayan, malinaw po na hindi po nasagot ni Sara Duterte yung disallowances po na binigay ng COA. Tapos gusto ng mga DDS maging presidente ito? Di ba? Sa tiwala ng publiko at maituturing na graft and corruption ang maling paggamit at paglulustay sa kontrobersyang confidential funds. Aga para naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na isa sa mga 11 House prosecutors sa nakaambang impeachment trial ni VP Duterte, dedepende yung paggamit sa isyong ito kung meron bang sapat na ebidensya na magagamit at makakadagdag sa articles of impeachment na inendorso ng Kamara sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Grabe, no? O yung nga pala, no, si Coach Jared pala magla-live pagkatapos ko. Grabe si Sara, no? Puta, no? 12.2 billion. Di ba, teka lang, nag-message si Coach. Okay. Teka lang, nag-message si Coach eh. Okay. So, kaya mga kababayan, o yari na. Actually, hindi lang po ito yung problema ni Sara. Madami pa. Di ba? Tanda natin mga kababayan, yung mga kabulukan po ni Sara Duterte, dyan po sa DepEd. Hindi lang po ito yun. Oh, ngayon dagdag pa ito, 12.2 billion. Tapos sabi ni Sara Duterte, ay hindi, kinukonsider kong tumakbo bilang presidente sa 2025 election. Gaga ka ba? DepEd niya hindi mo maayos eh. Buong Pilipinas pa kaya? Pati kayong mga bobong mga DDS kayo, mga buwakan ng ina kayo, bakit gusto niyo maging presidente si Sara? Ito nga ay DepEd niya eh, 12.2 billion. Hindi ma-explain ni Sara Duterte kung saan niya ginastos. 'Di ba? Gusto niyo maging presidente si Sara 2028? Anong klaseng utak meron kayo? Ito nga to, pakita ko sa inyo. O tayo kasi mga Pilipino minsan makalimot po tayo. Mabilis po tayo makalimot. Ito sabi dito. Naalala nyo to? Bukod po doon sa 12.2 billion na yan, isa pa ito sa katangahan ni Sara. Ito si Sara Duterte pa nito. Si Sara Duterte pa yung secretary ng DepEd dito. Sabi ni Sara, DepEd fails to remit 5.5 billion in teachers, other staff, taxes, insurance payments. Hello po, Ma'am Erlene. Maraming salamat, Ma'am Erlene, no? Alam niyo to? Nakalimutan niyo na ba to? Mga kababayan, si Sara Duterte po, nagkaltas sa mga teacher. Nagkaltas ng tax, nagkaltas ng PhilHealth, nagkaltas ng GSIS.
Umabot po ng 5.2 billion yung kinaltas niya sa mga teacher. Hindi po ni-remit. Napakasimpleng admin na trabaho lang, hindi mo pa magawa. Ayan oh. Oh, 5.5 billion. Oh, 5.5 billion. Kinaltas mo sa mga teacher. Hindi mo nabayaran. Isipin nyo ha, kayong mga bobong mga DDS kayo, hindi ko talaga makuha kung anong klaseng utak meron kayo. Palpak na nga sa DepEd, gusto nyo ba maging presidente? O akala nyo tapos na, hindi pa, ito pa. O, ito nalala nyo to. Voucher program. Question due to alleged ghost student. Sino nag-expose nito? Si Win Gatchalian at saka si Rapi Tulfo. Tingnan nyo ha, tanga ka talaga, tanga mo. Alam nyo nangyari dito? Oh, di ba po sa K-12, grade 11 tsaka grade 12. Oh, doon po sa mga may anak or pamangkin or pinsan or whatsoever na meron po kayong kakilala na grade 11 tsaka grade 12, meron pong voucher program po ang DepEd. So merong percentage po na binabayaran po ng DepEd. Di ba? So ngayon, ang ginawa po ng mga private schools, nagbigay ng mga listahan ng mga estudyante na sinasabi nila na enrolled sa grade 11 at grade 12 para makakuha po sila ng pera sa DepEd. So ang bobong Sara Duterte naman ang ginawa, nagbayad without knowing kung meron ba talaga estudyante o wala. Oh, ito tinan nyo to. Isipin nyo ha, voucher program, nagbayad si Sara Duterte sa mga private schools. Go student lang pala. Anong klase yun? Takero, G na G ka kay Sara. Oo nga, totoo yun. Hindi kasi nainis ako eh. Matalino pa ako dito eh. Eh, Sara? Yabang eh, no? Hindi niya naman. Oh, go student. Nagbigay ang DepEd ng pera sa mga private schools. Wala naman palang estudyante. Napakasimple, napakadaling trabaho po ng isang admin, 'di ba? Ano lang 'to eh, administrative na trabaho lang ito eh. Hindi pa nagawa ni Sara. 'Di ba? O akala nyo tapos na, hindi pa. Meron pa. O ito ano to? O. Sara led DepEd build just 3% of classroom target. Alam mo, si Sara Duterte nagrereklamo. Yung Mindanao Railway project daw po, di raw po nasisimulan. Well, in the first place mga kababayan, yung Mindanao Railway project po na yan, ang nangako po dyan si Digong. At yung kakontrata po ni Digong dyan, mga Chinese, yung China. So ano nangyari? Wala. Hindi natuloy. Yung Mindanao Railway project na pinangako ni Digong nung kampanya, hindi po natupad. Kasi nga po, tinarantado lang po siya ng China. So ayan din po ang isa sa mga nirereklamo ni Sara Duterte. Ang kapal naman ng mukha mo, Sara. Nirereklamo yung Mindanao Railway project na katangahan ng tatay mo. Ikaw nga eh, 3% ng classroom lang yung nagawa mo. Alam nyo kung ano masakit dito? May budget po sa classroom. Kasi una sa lahat mga kababayan, di ba? Hindi naman po kasi magta-target yung DepEd ng ganyan kadaming classroom kung walang budget. Di ba? Meron pong budget ang DepEd para po magpatayo ng classroom. Ilan ang napagawa ni Sara? 3%. Tapos gusto niyo maging presidente? Hello, maraming salamat po sa iyo, Fernando Centeno. Di ba? Hello po, Lou. Maraming salamat. Kay Jill Pasilita. Tama ba yan? Oh. Tignan nyo. Ayan ba gusto niyo maging presidente? Simpleng trabaho lang. Okay lang sana kung walang budget eh. Kung walang budget, maintindihan natin. Walang budget. Ganun talaga. Walang budget. Kulang ang budget. Oh. Ang problema, may budget. May budget. Tamad ka talaga. Alam niyo kung anong klaseng implications doon? May pera pala pero hindi mo ginawa.
Oh. Tapos, pa. 1.2 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020. Panahon pa ni Duterte, mga kababayan, hindi po nasolusyonan ni Sara Duterte. Tingnan niyo, di ba? Ay, ko ba? Masakit ang ulo ko dito. So yun, mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito, sa bagong kaso po na posibleng i-file kay Sara Duterte at idadagdag po ito sa article of impeachment. Kayo ba, agree ba kayo doon na itong 12.2 billion pesos nga po na disallowances po ni Sara Duterte ay isasama na ebidensya sa kaso niya sa impeachment trial? Siyempre naman, oo. Di ba? So yan, nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you, mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating video. Salamat po, no? Thank you po. Napagod ako. Salamat po kay